What up mga solid subscribers, no? So guys, hingi tayo ng updates kay Miss O, no? And ito yung sa SB19 guys, no? Ito po yung sa Billboard Fan Army face-off guys, no? So ito nga, marami po nangyayari, no? Hindi ko alam pero nagsasabi sa akin na yun nga, point of heads, tingin ka ng mga updates regarding sa SB19 kasi nga po ngayon, no? Parang nagkakagulo po dun sa sa Billboard Fan Army, no? May nag-PM lang sa akin, no, sa Facebook, no? So ito, tingin tayo ng mga updates guys, no, kay Miss O. Very big shoutout kay Miss O, no? So ito, tingin tayo ng mga ano ba ang pinaka nangyayari, no? Okay, let's go. SB19 on round 3 of Billboard Fan Army Face-Off 2024. SB19 is now in round 3 of Billboard Fan Army Face-Off 2024 with 59.4% against Lana Del Rey with 40.6% as of July 31, 7:30 p.m. Medyo nakakabahala na dahil our opponent is definitely catching up. Meron lang tayong lamang na 18.8% na napakadali lang ungusan. It looks like we are up to some people na hindi lang mga fans ni Lana Del Rey, kundi mga taong may hinanakit na sa atin. Kaya naman magbagsak na tayo ng mga boto at gawin kung ano ang ginawa natin sa round 1 dahil baka pagising natin ay naungusan na tayo. Let's widen the gap to secure our spot on the quarterfinals this August 6. Grabe guys, no? Nakikita niyo yung competition na nangyayari, no? Hindi talaga basta-basta yung yung SB19 and syempre particularly guys yung 18, no? Kasi yung trabaho nila kung paano sila trumabaho, no? Napaka-solid guys, no? Kaya sana po bumoto tayo ng tama, no? And alam niyo naman ang mangyayari pag bumoto tayo ng tama, no? Talagang magkakaroon tayo ng kaginhawaan, no? Let's go. Parang ganyan kaginhawaan dahil binoto po natin ng SB19, bumoto tayo ng tama, no? So tingin pa tayo ng updates, no? Let's go. Sa lakas ng SB19 fans sa botohan, napagkamala ng K-pop fans ng international fans. Legit. First of all, K-pop fans are widely known as loyal and dedicated by all means. And guess what? So is 18. Yun nga lang, mas organic tayo. At ngayon nga ay napagkamalan tayong K-pop fans ng mga international fans because of how strong we are when it comes to voting na inaakala nilang gaya ng K-pop fans ay gumagamit tayo ng bots. Yun lang. These fans are now tweeting, ban K-pop fans from mass voting. K-pop fans are crazy. One fan said, I think those won last year or some, I don't know. But they are unknown and only carried by annoying fan armies and bots. Fraudulence is common in K-pop. Well, we can only understand their reaction dahil imagine nyo, they are an international fandom versus 18 na hindi nga naman nila kilala at kung ikukumpara ay mas maliit talaga kaysa kanila. Pero yun nga ang maliit ay nakakapuwing din. At napuwing nga sila nang makitang the unknown SB19 has the highest votes. So kung ang K-pop ay tinatawag tayong monster voters, man machine, ang international fans naman ay tinatawag tayong K-pop fans. SB19 and 18 definitely have made an impact to these people. Kaya naman mga Caps, i-push nyo pa, bumoto pa. Ipakita natin kung sino ang SB19 at kung sino ang 18. Yan ang mahirap guys, no? Pag halimbawa may na-achieve tayo maganda, pag halimbawa meron tayong mga bagay na naabot na hindi expect or ng ibang tao, no? Darating dyan yung comparison, ay ginaya lang nila si ganton, ay kaya naabot lang nila yung ganyan kasi dahil sa ganto, no? Na dumikit sila sa ganto, ginaya nila yung mga idea na mga ganyan. And kasi sad reality guys, no? Which is ganito yung nangyayari sa atin, no? Kino-compare po tayo. Syempre, kino-compare po tayo sa sa yun nga sa K-pop daw, no? Kino-compare tayo, no? Which is ibang-iba po talaga guys, no? And ayun ang mahirap gawa ng ayun kasi nakasanayan ng iba. Kumbaga way back before, no, to this is just my own opinion na, and I think alam ko naman iba sa inyo sasang-ayon, no, way back before pa po talaga guys, no, actually up until now guys, no, yung mga dumarating na ay may mga pumapasok na mga bagong P-pop artists, talagang yung image nila is hindi talaga nalayo sa K-pop. Hindi ko sinasabing SB19 ganyan, na SB19 talagang inspiration nila way back before talaga is yung K-pop, no? Pero ngayon guys, sinasabi ko sa inyo, nagkaroon sila ng sariling identity, no? Ngayon lang kasi talaga guys, yung mga pumapasok na mga upcoming P-pop artists, talaga yung itsura nila, yung dating nila, yung panamit nila, yung kilos nila, talagang hawig na hawig talaga sa K-pop artist, no? Which is yun sana yung iniiwasan kong mangyari, no?
hanggat maaari, no, sana iwasan natin, no, pero wala tayong magawa, malakas talaga impluwensya ng K-pop, no, pero believe lang ako sa mga grupo, just like, syempre, ang ating mahaliman, SB19, no, talagang may sarili na silang identity, no, to tell you the truth, guys, no, ako sabihin ko sa inyo talaga, guys, so, totoo talaga, ulitin ko ulit, this just my own opinion, no, SB19, nung mga unang pasok pa lang nila, guys, talagang K-pop po talaga, no, pero hindi naman masisi, dahil they are under a K-pop, company, guys, no, yan, Korean company, guys, no. Kaya, ayun, Show BT, no? Kaya ganun talaga sila, yung culture talagang pinaano sa kanila. Pero ngayon, ang nakikita ko sa ating mahalimas, talagang nahihiwalay nila, no? Which is, yun nga lang, mahirap nang alisin yung tingin ng ibang tao dahil doon. Pero, for me, tayong mga nakakilala sa kanila is, talagang ibang-iba na po talaga sila. As in, yung dating nila, pandamit, lahat and everything, no? Okay, tingin pa tayo, no? SB19 caught the attention of international fans due to highest votes in round 3 of Billboard Fan Army Face Off 2024. Mga durog! Yes, you heard it right. The fans of these international artists from the big old Hollywood are now asking who the F is SB19 after leading the votes in round 3 of Billboard Fan Army Face Off 2024. Kailan yun ang SB19? One fan tweeted, "Who the hell even is SB19? They have won every round so far like that with that much of a margin, not just against Lana." And many are now asking who is SB19. May kilala nyo na kung sino SB19. Medyo nakakakabahan na they have set their sights on us, pero it's flattering how small our fandom is compared to theirs. And yet, we have fully captured their attention. And reminder lang mga Caps, kung may makita o madaanan kayong mga nagtatanong kung sino ang SB19, please answer with respect at mas maganda kung maglapag kayo ng mga performance videos nila. Let's introduce SB19 to them as nicely as we can. Panoorin man nila o hindi, i-acknowledge man nila o hindi, let's remain respectful. Irespeto natin can. Panoorin man nila o hindi, i-acknowledge man nila o hindi, let's remain respectful. Irespeto natin na marami pa ang hindi nakakakilala sa SB19 sa international scene. Yun, no? And maganda, di ba, sabi na, who the F is SB19 daw, no? O yan, nakikita ko nyo na kung sino SB19. So, magtatanong pa kayo? Hindi, joke lang. Huwag nyo sabihin nyo na. In respect nga, guys, no? Pag nagtanong sila na who the F is SB19, and then yun, sagutin nyo in a very polite way. Comment kayo na SB19 is a P-pop group in the Philippines, and then send you yung video, no? And ito po sila, ito yung mga videos nila. Hope you take your time to watch their videos and performances po, no? Parang ganun, di ba? Just show them our respect. And ipakita natin kung ano yung, siyempre, kung paano tayo makitungo sa iba, no? Let's go. Your votes now for SB19 on round 3 of Billboard Fan Army Face Off 2024. It looks like ang nangyari sa round 1 ay heto, nangyayari na naman sa round 3 kung saan hindi lang ang opponent natin ang ating katunggali ngayon kundi maging ang ibang fandoms. Kitang-kita yan kung gaano kabilis ang pag-angat ng votes ng ating opponent. As of August 1, 7 p.m. ay 8% na lang ang ating gap with SB19's 54% to Lana Del Rey's 46%. Ang rason nito, we are up against 3 or more fandoms. Some Eminem fans are voting for Lana. As they have said, they have to eliminate out SB19 from the contest, otherwise their army are going to kill them later. And also, there are Ariana Grande fans plotting with them to oust SB19. Ang nakakalungkot lang dito, many of these fans are also Pinoy. Pero sige lang, hayaan na natin sila, let's just do our best. Drop down all your votes now at lahat ng strats na ginawa natin sa round 1 ay gawin din natin ngayon sa round 3. Sinimulan na natin ito, let's end this with a bang. Yes, so ayun guys, no, yung sinabi ni Miss O, no, yung iba rito is mga Pinoy, no. So, hayaan na natin guys kung Pinoy yung iba doon kasi kumbaga, kanya-kanya naman silang opinion. Tama sinabi ni Miss O, no, hayaan na lang natin, no. Opinion nila yon, sila, may sarili naman silang hindi ko lang kung tama yung term, basta may sarili naman silang utak, parang gano'n. Basta may sarili naman silang utak kung sino yung gusto nila, may sarili silang feels kung ano yung gusto nila, no? I-respect natin, no? Pero as long as wala naman silang ginagawa like na binabash nila ang ating mahalima, even though na alam nila kadugo nila ang ating mahalima or kababayan nila ang ating mahalima, no? Parang ayun, medyo foul na yun para sa akin, no? Pero as long as ganito naman, no, may healthy competition naman, no, na wala naman kung ano man na ginagawa, no? Goods lang. Pero 18 kung meron man mga dyan, no, mga
something na hindi healthy competition, comment kayo down below, no? Tara, pag-usapan natin yan sa next video na dapat iwasan yung mga ganyan. Dapat healthy competition lang, friendly competition lang. Even though na alam natin na okay, sige, this is a competition, pero pwede naman kayo mag-compete sa isa't isa na in a good way, no? Wala yung mga talagang hard-hitting stuffs na kung ano-ano mga sinasabi nyo, damay dito, damay doon. So, ayun lang. Ayun, walang mga bad words and everything, ha? Walang gagawa ng gano'n. So, ayun lang guys, no? Maraming salamat sa panonood dito. Tandaan nyo, hindi pa tapos ang botohan, no? Boto natin ang ating mahal Lima, no? Hindi pa tapos, hindi na makapagpikit natin, pagtulog natin, bukas lamang na yung, ano, no? Kalaban, no? So, ayun lang guys, keep voting. So, this is Point of It signing out. Peace! Let's cheers!